Hmm? Labas ka. Ay. 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 Dito lang. Hindi yata ako kaya. Sige, sir. Sige. Labas ka na, Day. Labas ka. Dito? Baka hindi ako kayanin nung kawayan pa. Hindi. Diyan ka, dyan. Siya. Kaya ba ako? Ano mo lang. Ala, lumalagutok yung mga kawayan sa... Wala ba kayong signal sa probinsya? Huwag kayong mag-alala kasi meron tayong solar panel dito. Good morning mga Cried Out. Pumunta tayo ngayon dito sa may baybay. Yung term namin dito sa Pangasinan or yung sa iba ay palaisdaan, yung iba ay bukid. Dito sa amin sa Pangasinan, baybay. So sumakay kami ng tricycle dito. Ito yung aming tricycle, yung transportation. Pero pwede mo namang lakarin. Siguro baka mga... wala pang 1 kilometer or 1 kilometer. Nung kabataan ko, grabe, sobrang laman kami ng baybay. Mga siguro ang age ko noon, mga nasa 11, 12, 13 years old ako noon. And then, itong tulay na to na nakatayo dito, ito yung pinaka-favorite spot namin kasi dito nagliligo kami. So, right at this moment, high tide ngayon. Try namin na i-check ngayon yung fish pond doon. Tatawirin natin to. Actually, ito yung isa sa pinaka-lumang tulay na nandito para makatawid tayo doon sa kabila. Grabe mo, abot na siya dito. Oh. Nakakamiss lang din kasi nung kabataan ko. Talagang dito, tumatalon kami dito. Tapos, napakasimple lang ng buhay. Wait lang. Babalancing ko lang kasi baka mamaya sa simple ng buhay, mamaya malaglag tayo. Ang daming pala isdaan dito mga ka-ride out. Nakakatuwa kasi isa ang Pangasinan sa may pinakamayamang agrikultura dito sa Pilipinas, which is ang isang pinagmamalaki ng Pangasinan ay asin at ang bangus na talaga namang malinamnam at masustansya. Ang lalim niya ngayon, high tide talaga siya. Siguro kung susumamuhin siya, mga nasa dibdib level ito. Pero pagka low tide ito, mga nasa tuhod level lang siya. Gala, ibig sabihin tara. At magpapakain tayo ng bangus. Alam mo dati mga ka-ride out, nung bata pa kami, ito yung palaruan namin. Walang internet, walang any Facebook, Instagram, wala. Uwi kami ng probinsya, bakasyon, and then ang spot namin dito, ito yung pinakasimpleng buhay pero isa sa pinakamayaman at pinaka memorable na experience yung makapag-spend ka sa nature. Kumbaga, kapag ka nandito ako sa Pangasinan, it's more on disconnecting sa chaos ng mundo. Yung dinadaanan namin ngayon, isang straight lang to na damo-damo. Anong tawag dyan pa? Sitaw. Ayan. So, nagtatanim din kami ng sitaw dito. Sila pala. Pagka syempre, kailangan natin ng ingredients sa ating lulutuin. Diba sa Manila, bibili tayo sa palengke dito. Itatanim mo, bubunutin mo, yun, kakainin din. So, napakasimple ng buhay. Ayan o, mga sitaw o. May bangus na, nasa hog, may gulay ka pa. Ayan. So, anong luto yung pwede natin gawin dyan pa pag may sitaw at bangus? Ginisa lang. Ginisa lang yan. So, pwede kang maggisa ng sitaw tapos samahan mo pa ng bangus. Diba? Napaka-healthy ang pwede natin kainin dito. Kuha ka ng talbos, saka yung... Tapos talbos din. Yung bunga niya, tsaka sitaw. Ito lang, masarap na. No need para lagyan ng preservative o magic sarap. Yun, masarap na. Wala nang kahit anong chemical. Lahat ay natural. Si Papa kasi is talagang malapit siya sa nature. Pagka hinahawakan niya yung isang pananim, talagang nabubuhay din. So, sitaw. Ayan o, sitaw. Magkano ba sitaw sa Manila ngayon pa? Isang tali, 20. Isang tali, 20. Pero dito, isang tali, bunot. Dito, sa Manila, bibili mo 20. Pag nandito ka, hingi mo lang. Hingi mo lang. Ayan. So, itong isang hilera na to, tinaniman nila Papa ng mga
sitaw, ayan. If you will just imagine how simple life is and how nurture it can be, pwede mo siyang i-apply in everyday life. Napakasarap pa rin yung nasa isang simpleng pamumuhay na meron ka. Alam mo mga ka-ride out, dati hindi ako mahilig kumain ng mga gulay-gulay. Tapos hanggang sa ngayon, nagkikrib ako kumain ng mga damo-damo. Damo adik. Itong talbos, masarap to. Ilaga lang to. Tapos pagkalaga, gawa ka ng sausawan ng bagong isda. Tapos suka. Tapos may sili. Sarap. Ayan, tatawid na tayo ngayon. Ito po kasi yung ating fish pan po na inaalagaan ngayon po. Ito yung kubo ni Papa. Tsaka ni Kuya Joey. Anong tawag dito? Ito Watergate. Watergate? Oo. Anong meron dito sa Watergate? Ito pag dito pinapapasok yung tubig na nanggaling sa dagat. Ang gagawin diyan, babawasan mo Okay. para tapos papalitan mo ng Bagong tubig galing sa dagat. Okay. Oo. Dito may mga maliliit na isda. Fry yung mga yan? Hindi, lang yan, species lang yan. Species. Competitive yan. Competitive. Oo. Yung mga kaagaw ng bangusa. Ito yung mga maliliit na isda na kaagaw ng bangus at saka ng hipon sa mga feeds. So, punta tayo doon kay Kuya Joey kasi Papakain mo na. nagpapakain ng mga bangus at saka ng hipon. Sila po yan mula. Ito yung mini kubo na ginawa ni Kuya Joey at saka ni Papa. Dito nakalagay sa aming munting tahanan. So, kailangan natin imuko dito. Ito yung mga stocks. Mas magpapakain tayo. Ito yung mga laman niya, mga feeds nandito. Sila, ito rin ito ganay. Yan. So, dapat Tapos ka ron, hawak ka. flexible kayo pagka Dito na ba, supo. Dito na ba, Dito. ito na. Labas ka. Ay, Dito lang. hindi ata ako kaya. Sige, sir. Pwede. Pwede ron. Apa, Dito ka na lang. Labas ka na, Day. Diyan. Labas ka. dito. Baka hindi ako kayanin ng kawayan pa. Hindi. Hindi, diyan ka, diyan na. Ha? Ayan. Sige, doon ka na. Dito kuya? Diyan, sige. Kaya ba ako? Ano mo lang. Ala, lumalagutok yung mga kawayan sa... Ayan, magpapakain tayo ngayon ng bangus. Tsaka hipon pa, kinakain din nila. Hindi, yung hipon nasa ilalim sila. Ay, yung mga hipon hindi pa. Ito yung mga bangus. Ang bangus lang. Wow! Ah. Grabe na laki. Yung bangus. Isang piraso, kalahating kilo. Isang piraso, kalahating kilo. Oo. Yan o. Ay, may tusok yan. Saka pa ito yung tumunod ko. Wow! Lalaki yun. Tapos ka na. Dami. Itutok mo ng konti. Baba mo. Day 4. Yung mga bangus, ilang beses nyo pinapakain sa isang araw? Isa sa umaga, isa sa hapon. 2 beses, umaga tsaka sa Around hapon. mga alas 8. Pagdating sa hapon, between 2 p.m. to 3 o'clock. 10 mo na pa ni. 3 o'clock. 10 yun. Paano mo tayo rin alas bumo? Tapos eto, gaano kalalim ang tubig natin dito pa dapat? Ang lalim sa metro kalahati. So, 1 metro kalahati, mga gadibdib. Kadibdib. Gadibdib. Ano yan ni Kuya, alam mo? Oh, Kasi mas gusto ng bangus ang malalim. malalim, pati ang hipon. Ang hipon pala pa, ilang beses kumakain sa isang araw? Ganun din, alas 8 ng umaga hanggang alas 3. Oo, pareho lang din ang bangus. Iba lang nga sila ng feeds. Magkaiba. Magkaiba sila ng feeds. At ang hipon, ang gusto nila ay malalim din na tubig. Pero parang wala akong nakikitang hipon ngayon dito. Hindi mo makikita kasi nasa ilalim sila. Oh, Ang hipon kasi, doon sa lupa sa ilalim, Mhm. mga kalahating dangkal ang
distansya doon sa ano, Sa lupa. sa lupa. Ibig sabihin ng mga hipon, mga ka-ride out, gusto nila na nag-i-stay sila sa ilalim, mga Ilalim. kalahating dangkal Oo. sa lupa. Ganun ang gusto nila. Parang tahimik lang, Tahimik lang sila. malalim. Pero itong mga bangus, makikita natin sila sa ibabaw lagi. Pag nagpapakain tayo pa ng mga hipon, ganyan din sila na umiibabaw. Hindi, sa ilalim lang talaga Okay. Pag nagsaboy tayo ng feeds sa mga hipon, sa ilalim sila kumakain. Unlike nito mga bangus, talaga makikita mo naglulundagan talaga sila. sila. Kung gusto mo makita, ito lagyan mo ng feeds to. Mhm. Tapos ano to, iilalim to. Okay. Makakakuha ka ng mga Ilang 5 hipon. piraso. Ibig sabihin, alam mo na kung gaano sila kalalaki na. Okay. So, ito pala, ginawa ni Papa to, na parang ano siya, Monitoring tree. monitoring tree. Okay. Ilalagay nila yung feeds dito, tapos ilalagay nila sa ilalim, tapos pagka unti-unti nilang inaangat, makikita nila yung mga ilang pirasong hipon para makita nila or ma-determine nila kung gaano nakalaki yung mga hipon sa ilalim. Nice. Galing. Ayun no. Tumatala no. Dami oh. Gutom mo. Makikita mo sa mga ano nila yung silhouette nila, yung malalapad sila, para mga pating. Pagdating pa sa tubig, anong klase ang tubig na gusto nila? Maalat ba o okay lang tubig ulan? Pwede sila sa brackish water ang gusto nila. Ano Pwede yun pa? maalat, pwede matabang. Brackish? Brackish water. Brackish water ang tawag, pwedeng maalat, pwedeng matabang. Tabang, pero ang masarap na lasa sa pag summer na kasi maalat yung tubig. Oh, Malasa ang isda. ang isda ay malasa lalo na pagka mga bangus, pagka maalat ang tubig. Kaya pagka summer, maganda kasi syempre mainit, 'di ba? Kumbaga nakaka-affect din pa yung init sa alat ng tubig. Yun. May effect din yung init ng araw at init ng paligid sa pag-alat ng kasi tubig. pag maalat, pagkahuli, pwede mo nang ihaw kahit hindi mo nalagyan ng Asin. asin. Okay. Malasa saka ano yun, yung laman niya juicy yun. Okay. Tumutuloy yung sabaw. Meron din tayo ditong saluyot. Ilublob mo yung monitoring tree kasi may feeds. Bango. Dito may tanim naman tayo ng saluyot dito. Pipitasin na lang natin. So ito po yung lawak ng ating fish pond. Part ng fish pond para maipakita namin sa inyo yung mga fry o yung mga maliliit pa na bangus at saka na hipon bago sila dalhin dito. Pagka, kumbaga dun yung parang infant area nila. Pero right at this moment, umiikot kami para magpakain ng bangus pa kasi dun sa area na yon sila lang yun nandun eh. So dito, marami pang mga bangus na nandito na hindi pa makapunta dun kasi crowded. Ayan o, yung mga nagtatalunan na yan. 2 hours later. Mga ka-ride out, may napansin ako doon para kasi siyang sanga ng buko pero hindi pala sanga ng buko yon. So paanong tawag doon? Nipa. Nipa. So yun yung nipa. So mapapansin mo nakaturok sila sa tubig. Diba pa? Anong purpose pa ng nipa? Ano yung may mga pwedeng gawin natin dyan? Ang nipa kasi, dyan ang gagaling yung organic vinegar. Oo. Mga ano, Pag namulaklak yun, masustansyang suka. pag namulaklak yung nipa, ang gagawin nila, puputulin nila yung dulo. Okay. Sasawaran nila ng yung parang banga. Yung banga na yun, sa loob ng isang gabi, halos kukunti lang. Oo. Tapos pagkatapos ng umaga, yan yung ginagawang alak o kaya'y organic. Yung yung alak na ang tawag doon? Para lambanog. Lambanog, oo. Lambanog. Tapos ito rin yung
karaniwang or ginagamit panggawa ng Bahay. bahay, yung Bubong. bubong ng bahay. Napakalamig yan. Mm-mm. At saka hindi basta-basta nasusunog yan. Oo. So, yan ang importansya ng nipa. So, yun. Ito yung mga nakapaligid sa atin dito sa fish pond. Kaya napaka-importante ng, alam mo yung parang it's giving all by the nature na kailangan lang natin siyang alagaan at kailangan lang natin siyang patuloy na pagyamanin. Diba? Ito kasi lahat libre to eh. Kung magagaling sa Lord to, diba? Ito naman sa luyo, Saluyot. pag nag-harvest ka, hindi mo na kailangan bumili ng sahog o gulay. Andito na rin. Anong purpose ng saluyot pa? Napakasustansya yan. Bangus lang sa kasaluyot, igisa mo lang, sapat na. Sapat ang na. lasa. Okay. Hindi pa. So, 'di ba lahat ng nasa paligid natin, gigisahin mo lang talaga siya, ulam na. Kumaga, pag sa probinsya talaga mabubuhay ka nang hindi ka gumagastos ng sobra-sobra. Sa Manila lahat ng kilos mo may bayad. Wala ba kayong signal sa probinsya? Huwag kayong mag-alala kasi meron tayong solar panel dito. So, nagulat ako, sabi ko kasi dati walang any source of energy dito. Sabi ko, paano kaya pagkagabi dito? Siyempre, paggabi, di ba, kailangan natin ng ilaw bukod sa buwan. So, meron tayo ditong tinatawag na solar panel. Paano gumagana tong solar panel? Anong purpose niya? Pagdating ng nagdidilim, automatic yan, umiilaw siya. Wala na siyang switch, Wala gano'n? na, automatic Okay. yan. Mm. Pagdating ng umaga, kusa namamatay yan. Okay. So, itong solar panel, nakakakuha siya ng energy gamit ang Sa araw. init ng araw. So, walang kahit anong binabayaran tayong energy kasi lahat comes from the nature itself. So, yung init, yung sinad ng araw, kinukuha ng solar panel, then automatic pagka medyo nagdidilim na, magbubukas yan para ilawan yung buong palaisdaan natin para mas maging safe yung area. Kita natin lahat kasi mahirap kumilos pagka madilim. And syempre, for safety na rin. Alam nyo ba mga ka-ride out, meron din kami ditong isang katiwala. Ito yung tipo mapagkakatiwalaan mo na walang hinihinging kahit anong kapalit na pera. Ito, si Brownie. O bakit natahimik na si Brownie? Yan, so ito si Brownie, siya yung best friend ni Papa rin dito pag nasa palaisdaan kasi siya yung nag-aalaga. Tama pa? Okay, so si Brownie, meron siyang maliit na kubo dito. So yan, shy type siya sa camera kanina. Tama siya na to. Si Brownie, pag wala ako, siya tumitingin ng alaga ko. Okay. Kasi si Brownie, siya din ang alaga ko. Okay. Yeah. So, si Brownie yung nag-oversee mga ka-ride out nung palaisdaan. Usually kapag may tao na paparating, tatahol ka agad yan. So, he's giving warning na, ops, may tao. Si Brownie, pag nasa bahay ako, busis pa lang niya, nagsasabi na may tao. Kaya ang gagawin ko, galing ako sa bahay, tatakbo ako sa palaisdaan, sabihin may tao kasi kumakahuli yan. So, ganun ka-powerful yung tahol ni Brownie. Actually, malapit lang kasi kami dito mga ka-ride out, di ba? 1 kilometer lang. Rinig mo yung any tahol ng aso or any noise pagka nandito ka sa baybay na tinatawag.